Pwede mo naman yan. Kumbaga, Pwede mo naman gawing sinangag yung niluwa mo. pwede mo bang isoli Oo. ang iyong misis sa iyong mother at father-in-law kapag hindi mo nagustuhan ang misis mo in the long run? Ano pa? Ang dami mo tanong meron ka pa isang tanong, di ba? Hindi na ba kayo happy Oo. sa relasyon at gusto lang kumawala sa isang toxic relationship? Ayan, baka maraming makarelate dyan. Alam niyo, may isang libro na sinulat, na perfect kung sa inyo. Kung yan po ang sitwasyon sa inyo, yung talagang ginawa nyo ng lahat, but you cannot stay together, di ba? Siyempre kami ni Julius, dahil nga para sa pamilyang Pilipino to, para doon kami, di ba? Na magtagal ang relasyon nyo. Pero nung kayo'y mag-asawa na, doon nyo na-realize na kahit anong gawin nyo, hindi talaga kayo Hindi na kaya i-work out. Hindi na kaya work out. Hindi kayo magkasundo, hindi talaga para sa isa't isa. At Ito na may libro, ang title ay Ito nga yung libro na ang title ay Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay o Pag-preserve ng Marriage. So may choice. May choice naman pala. Binibigyan niya ng choice yung mga makakabasa ng libro. Your legal and not so legal, not so illegal, right guide for a stress-free separation and the delightful moving on. Ayan. So kausapin na ho natin ang author ng libro ito para ipaliwanag sa atin kung ano ang laman nito. Mr. Angelo E. Base. Hi there, Sir Angelo, Base. magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Oo. Bakit niyo po naisipan, sir, na gumawa ng ganitong libro? Actually, before pandemic pa, nakatanggap na ako ng mga messages inquiring about the annulment or divorce, everything about legal process. Average of 10 a day. So, nung pandemic, lalong dumami. So, sabi ko, they need something that will explain to them. Kasi napagod ako makaka-explain. So, every time may mag-i-inquire. Bakit po naging person nyo lagi? Hindi po kayo attorney di ba? Yes, Oo. may law firm kami. Ayun, Okay, law may ano, firm. law firm. Okay. I'm lawyers work. Alright. Gaano kahirap po ba ang magpa-annul? Kasi sa Pilipinas, wala pang divorce law. So, ang proseso is really annulment. Yeah. Paano po ba ang annulment? Paano ginagawa ito? Sobrang complicated ang proseso. No? Kailangan ma-meet mo na yung technical requirements like yung residence, certify pa yung barangay chairman na doon ka talaga nakatira. Because before na-abuse yan. Nagkakaroon ng address bigla sa provinces because of a favoring judge sa korte. So wala ka na Supreme Court yun, nagkaroon ng mas mahigpit na rules about that. So yun ang unang kailangan ma-meet, yung residency requirements. Kailangan i-prove muna. Pagka hindi na-prove, pwedeng i-dismiss yung case. And Ipo-prove mo na tumitira kayo sa isang lugar. yes, nandun nakatira isa sa parties. Okay. Yes. Tapos yung another party, pag hindi na siya nakatira sa Pilipinas o overseas na, kailangan mag-publish ka sa dyaryo or one of the family members sa kanyang dating email address ay dapat tanggapin yung kopya, yung petisyon. Eh may mga pamilyang ayaw makipag-cooperate. So they will never receive the copy. Tumatagal yung proseso. Ano usually ang pwede lang tanggapin ng courting reason ng hiwalayan? Yung unang technical requirements ay yung pagka hindi ka nasa tamang edad, may ikaw ay kinasal, minsan din ang dahil yung edad. Yung mga nagkasal, walang lisensya, and those are called formal and essential requisites. Pag hindi na-meet yung mga technical requirements na yun, pwedeng grounds. Pero hindi sapat para makumbinsi yung judge na i-dissolve yung marriage. So, pupunta tayo dun sa bagong grounds na dinagdag, yung psychological incapacity. Psychological incapacity incapacity. or insanity, whatever. Ano ba yung Kailangan patunayan na meron siyang mga hindi nagampanan dahil sa kakulangan niya sa preparations for the assignment. So kunyari, nang bababae siya at nawala ng pagmamahal yung misis niya dahil ilang beses siya nang ginagawa, pwedeng psychological incapacity yun. Yes. Kasi pagpapasaya sa sarili, hindi pa siya tapos sa pagpapasaya niya sa sarili niya before pumasok sa marriage. Tsaka hindi siya mature enough para, di ba, alagaan yung marriage o yung vows niya. Pero dalawa yan, di ba, sir? Merong kasal sa sa West, no? Sa West. At kasal sa simbahan. Paano yun? Paano i-handle yung dalawang yun? Pareho naman siyang legal sa paningin ng batas natin. Ang difference lang ay yung
information na nabigay sa kanila. So kung naibigay ng tama yung requirement sa pag-aasawa, madali silang makakapag-desisyon ng tama. So, importante din yung maalam yung nagkakasal. Kasi sila yung pagkukuhanan dapat ng information ng focus o pinakasal. Kaya pag malalim ang explanation, hindi naintindihan ng mag-asawa, uuwi yan na hindi naintindihan yung pinasok nilang kontrata sa pag-aasawa. So, isa lang yun ang proseso. Isa lang. Kung under an annulment, kahit sa mata ng simbahan, annulled na rin yung kasal ninyo eventually. Iba yung Ibang proseso yun. Ibang proseso. Mas mahirap pa yung simbahan. Yes. Mas mahirap. So, dalawa ipa-file mo. Oh, because of this principle of separation of church and state. Yes. Pwedeng hiwalay ka na legally, kaya may legal separation na sinasabi. Pero kasal ka pa, sa simbahan, yun ang mas mahirap, Jules, yung simbahan. Diba? Pero, paano kung hindi ka legally qualified? Yung mga na-mention nyo, yan yung qualifications, diba? Para pwedeng magkaroon ng legal separation. Paano kung hindi ka mag-qualify sa lahat ng yun? What will you resort to? Yun actually yung tinuro Sa libro, yun. Hindi ka legally qualified kasi binigay ko lahat ng proseso sa question. Correct, oo. Ang option ninyo is to get the option. Para magkabalikan. Hindi ba option ng separation na lang? Separation na lang, parang peaceful separation na lang. Hindi na kailangan ng hiwa-hiwalay ang properties. Ganun. Yung legal separation, physical body lang yung ihiwalay. You're still married to each other. Yun ang difference niya. So, pag kadalasan ginagawa mo mayaman. Yung legal separation. Oo, syempre. Maraming property. Legal separation. So, kung wala ka namang mga property yung pinag-uusapan, just want to have peace of mind and be happy, pwede bang ganun na lang yung normal separation? Yeah. Kanya-kanyang buhay na lang. Pwede naman yun, di ba? Yeah. Parang hiwalay sa bed and Yeah. Hiwalay ng bahay. Anong pinaka ina-advocate nyo sa libro niya? Anong proseso ang gusto nyo malaman ng mga tao? pag nagawa na lahat ng proseso, even yung pagka-counseling, yung marital therapy, pag nagawa na lahat yung at hindi nag-improve yung relationship, doon kayo pupunta sa legal process. You have to be ready to convince the judge na wala na pag-asa dyan, nagawa na namin lahat ng paraan. Naubos na yung ways to preserve the marriage. Then you go to the legal process. So, in short, Papa, ang mission ng libro ay kung kaya pa madaan sa counseling, di ba, yung mag-asawa, malay mo, magkain laban ulit, di ba, Papo? Hindi na kailangan maghiwalay. Pero, kung wala nang magagawa, kahit nag-marital counseling yan, nananakit talaga yung lalaki. Ano mo yun? Ayoko naman ng ganun din, di ba? Hindi ko rin pinupush yung ganun, nananakit na yung isang marriage. Hindi lahat ng lalaki nakikita. Saka may mga marriages na you only discover na yung partner na pinakasalan mo ay hindi pala, kumaga honest sa kanyang sarili. Miyembro siya ng LGBT. Ibang kanyang gusto. Maraming cases. Di ba? May mga ganon. Yung by grounds ba yan for separation? Kasama rin yun. Accept ng court yun pag ganon. Oo. Parang pag na-realize mo, may tinago pala sa akin ng asawa ko. Ang gusto pala during the marriage, iba yung preference siya, kapwa niya lalaki. Pero maganda pa rin sa psychological. Yun pa rin, Kasi may mga ganon yung lalaki, lagi may pinsan. Natutulog sa bahay nila. Pinsan ko. Sabi ni Mrs., bakit? Ang dami mong pinsan. At ang nagwapo ng mga pinsan mo. Ang dinadahilan ng mga misis, ay ng mga mister, mag-bonding na kami ni pinsan. So, doon muna ako matutulog sa kwarto sa guest room. Yeah. We'll catch up yung pinsan ko. So, diyan ka muna mag-isa sa kwarto. Samahan ko rin pinsan ko. Anyway, attorney, with this book, malolower yung expenses, di ba? And expenses and expectations. Gano'n ka gastos ba? Ang annulment? Annulment ngayon, mapatak yung 300,000 pataas. Minimum. 300. Mayaman. Pagkilala yun. Pamayaman. Yes. Kaya yung mga, yung bubugbog ng asawa, whether yung lalaki ng bubugbog o yung asawang babae ng bubugbog, possible din yan. Possible din yan. Wala naman silang pag 300,000 na pang para maghiwalay sila. Anong nangyari na lang, either tinitiis ng babae, or hiwalay na lang sila. Kasi hiwalay na lang. Wala nang legal separation. Pero attorney, kung ikaw tatanungin, sang-ayon ka ba sa divorce sa Pilipinas? Half opposition ko dyan. Ibigay lang sa tsunami lahat. Pero hindi siya kailangan ng next generation.
Wala din eh. Paano nangangailangan? Kumbaga, Mm. maraming hindi na kumapay na kanalo because of the presyo nga. Yeah. Mahal. Hindi na ma-afford. That divorce law na ipupursige nila should only benefit them. These people na naghihintay ng divorce. Then after that, the law should lapse. Hindi siya kailangan ng next generation. When you say next future generations. Yes, anak nila. Kailangan yun. Kailangan turukan ng tama. Eh, what if yun din ang pagdadaanan? They make mistakes along the way, di ba? Okay, sila pa rin yung may obligasyon para turuan ang anak nila paano pumili ng tamang tao. Masilimuot to. Pag ganito ba, Angelo, pag ganitong ayaw mo muna, na dumaan sa legal separation, and you choose to get a counsel para magayos. Yeah. Kasi saan nila makikita yung tao niyan, yung pwedeng magayos ng kanilang relationship? Pag walang budget, pwede pumunta sa DSWD. Meron Ah, ganun? talaga? Dapat lang. Oo. Tutulong ang DSWD. Talaga? Yung mga ang DSW, may budget sila sa gano'n, gobyerno. Counseling yan, Papo. Counseling Ang nga, sabi ni Jules yung legal. Parang marriage counselor. Oo. Yun ang gusto ko, yung parang Counseling counselor. serious talaga na yung magiging honest yung couple sa isa't isa at magsasabihan ng sama ng loob at kung kaya pang ayusin, ayusin. May ganon. May ganon DSWD pati. Yes. Kami nagtayo ng Marriage and Family Center. Meron din kayo. Para din i-address yung mga ganyan. Oo. Eh, ba, pwede tayo mag-next topic kay attorney kasi may marriage and family counsel, center sila. So yung mga normal na mga o karaniwang problems ng family, pwede natin topic next time. Oo. Ito na yung mga may family. I-invite nyo, sir, yung kung paano makakakuha ng libro na yan. Sa mga gustong kumuha ng kopya ng libro natin, tawag lang po sa telephone number 8361-4480. Sabi sa Philippines Office po lang natin. Sa mga bookstores wala po? Under negotiation. Under negotiations. What about online? Mabibili po ba yung online? Yes, type lang niyo po yung title. Opo. Makita po niyo sa Tamang Sa Guide Facebook, sa Pakikipaghiwalay o Pag-Preserve ng Marriage by Angelo E. Base. Yan ang Sana makatulong. hanapin niyo po sa online. Wala pa yung sa mga Shopee, gano'n, Lazada. Wala pa, no? Ayun o, marriage you and can family message them, center. Oo. Message them dyan sa nakikita nyo sa inyong mga screen. Yan. Ano? Yan o. Oo. Pwede kayo mag-message po sa kanila kung meron kayong mga urgent needs, no? At talagang hindi na kayo masaya sa inyong marriage. May pag-asa pa naman. Maraming pwede pang May gawin. mga lawyers din kayo, sir, na pwede tumulong sa kanila, no? Para magbigay ng advice. Sige. Thank you, Sir Thank Angelo. you. Sir Angelo ba Angelo? Angelo. Angelo. Sir Angelo. Maraming salamat. Thank you. Para yan sa pamilyang Pilipino. Salamat po. Ito, hindi na ba nakakaganda? Usapang hope naman, ha? Hindi na ba nakakaganda ang rebonded at naka-bleach mong buhok? Ay, wag na ho kayong kabahan dahil kayang-kaya yan. I-makeover ng David Salon. Panorin natin to.